Hello mga palangga. 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 Ako ang inyong lingkod, Melchel Malana. Nakakausap ninyo. Nakakasama ninyo. Nakikita ninyo. Tapat ko kayong pinaglilingkuran. Posible rin na Sira. immune. Pag nag-recover na kayo dun sa original ng COVID-19, technically, magiging immune kayo. Pero pag paano na tumama sa inyo, hindi kasama yun. Nakatumba ka Okay? Yeah. At na variants of concern, no? Yung alpha, yung beta, yung gamma, yung delta. So, makikita nyo rin naman dito saan ito galing. Saan ito unang nakita, okay? At ano yung mga unang tawag sa kanila, no? So, iniwasan na tawagin base dun sa mga bansa kung saan sila unang nakita. So, dati, alam natin, yung may variant, di ba? South African variant. Ngayon, nag-Greek letters na, no? Para hindi naman na yung mga bansa na pinagalingan. So, ito po, makikita nyo na dito kung gano'n na kalawak yung spread ng mga variants sa buong mundo. Yung alpha and then yung delta. Okay? Umahabol na yung delta. Bakit? Malalaman natin. So ito naman, gusto ko lang ipakita sa inyo kung gano'n na po kadami ng mga pasyente na nakita natin yung mga galing lugar outside NCR plus bubble, tapos nagpunta sa Pasay, tapos mga positive pala. Okay? So, ito na po, 150 na po. Mula nung May na nagluwag tayo ng travel restrictions, okay, hanggang July 18, kahapon. Okay, ito na po, 150 po na positive cases na. And majority po dito, lahat po ito nag-travel via air. Okay, sumakay ng aeroplano. So just imagine yung risk na tinitake ng mga tao na sumasakay ng aeroplano. Most likely, may mga nakakasabay silang positive. So 150 na po. Okay. Bakit ko ito pinakita sa inyo? Para mas maintindihan natin yung gravity ng situation, yung seriousness ng situation na kinakahanap natin bilang sa lugar kung saan po malapit sa airport at kung saan nagsistay yung ibang mga tao na nag-aantay lang ng mga for the B16172 variant. Mutation yan ng COVID-19 na unang nakita sa India. Okay? For 2020. Tapos, umalat siya ng sobrang bilis, becoming the dominant strain of the virus in India and sa Great Britain. So, sa UK, imagine, na-take over niya yung UK variant na unang nag-detect sa UK. So, 2020 ito na? And then, wait lang, ito pala. Bakit ito pinapakita? So, para po dun sa mga hindi pa nakakaalam, ngayon po sa Indonesia, yung katabi lang natin na bansa, 50,000 COVID-19 cases per day. Per day po yan, 50,000. Okay, katabi lang po natin yan. Ano? Wala pang 3 oras ang biyahe dyan ng aeroplano. Compared sa atin, ngayon, ano na tayo, pretty ang pagkalat ng Delta variant.
Okay. So at least nagkakaroon tayo ng idea kung gaano siya kaseryoso, no? Tapos imagine kung ito pa yung tumama sa atin, hindi natin kakaya tayo. Diba? Halos lahat ng hospital natin, wala nang mapapuntahan yung mga pasyente. Ito pa kaya 50,000. Ginamay mga picture sa pinaka. Okay. So, sinasabi nila, yung Delta variant daw, mas contagious than other virus strains. So, sabi ni World Health, ang Delta variant daw is the fastest and fittest, no? Out of all the, no, malakas. 50% faster than Alpha, which was 50% more dangerous than the original strain of the COVID-19 virus. Anong ibig sabihin yan? So, yung original strain ng COVID, di ba, galing Wuhan. Yun yung original. Tapos, kung na-detect nila si Alpha strain, si UK strain, sabi nila, mas mabilis daw yun, 50% na mas mabilis siyang makahawa kaysa dun sa galing Wuhan na strain ng virus. Itong Delta, mas mabilis ng 50% pa dun sa Alpha. No? So, ganun siya mabilis makahawa. So, sinasabi dito, kung yung original is kaya mo yung 2.5 or 2, dalawang tao, kada dalawang tao, isang pasyente kaya siya maka-infect ng dalawang tao, and then kaya niya maka-infect ng up to 4 persons kagad. So mabilis. Mabilis po. Tapos yung nakikita niyo po dito, so yung Delta, yun na rin ang dominant strain sa US. Okay, as of the July, Delta variant na dominant strain po sa US. Hindi na po yung Alpha. So, sino-sino yung at risk dito? So, unvaccinated people are at risk. Of course, di ba? Pag wala kang protection, definitely at risk ka. Sino-sino ba yan? Siyempre, yung mga bata. No? Kids and young people are a concern as well. Sa UK, may recent study na children and adults under 50 were 2 times more likely to become infected with Delta. So, syempre, di ba? Kagaya sa atin, di pa tayo nagbibigay ng bakuna sa mga below 18 years old. No? So, at magiging at risk po talaga sila. Kaya ang goal natin talaga is maka-reach ng herd immunity. No? Yung makadami tayo ng sa population natin na mapapakunahan. Nang sa ganun, maprotektahan natin yung mga bata, yung mga hindi pa pwedeng bakunahan. As older age groups get vaccinated, those who are younger and unvaccinated will be at higher risk of getting COVID-19 with any variant. Okay? But Delta seems to be impacting younger age groups more than previous variants. So mas madami daw ni-infect ngayon ng mga kabataan na itong Delta, no? Unlike before. So ano ibig sabihin na ito? Ibig sabihin, isa sa mga pangontra natin ay bakuna. No? Bakuna. Kasi nga sabi dito, unvaccinated people are at risk. So in order to protect them, kailangan magpakuna tayo. So mapapansin nyo dito, as of July 16, so far, ito yung status ng vaccination natin sa Pasay, no? Kung hindi nyo rin po, hindi nyo pa nabasa sa news or what, ang Pasay City po, I think, tayo yung top 1 sa yung utilization rate, no? ng mga vaccines. So mataas po, tayo po yung pinakamataas pag-utilize sa mga bakuna na dinadala sa atin, ano? So, sana lang po magtuloy-tuloy, no? Pero nakasalalay naman kasi sa national government yung pagdating ng mga bakuna po natin for now. So ano po yung paano natin mag-prevent? Alam natin na po ito, no? Wala pa rin siyang difference dun sa
doon sa kung paano tayo mag-ingat for COVID-19. Siyempre, di ba? Hugas ng kamay, mag-mask, mag-face shield, magtakip pag kayo inuubo or sinisipon, physical distancing and disinfection ng mga surfaces na hinahawakan palagi. Facial, hand washing. At least lang. Ganun. Ano pa? No? So, Sa'yo, pareho-pareho. kung napansin nyo nga, no? Kung napansin nyo dun sa data natin kanina, maraming mga galing ibang lugar talaga na nadi-detect natin. So, isa sa mga sinasuggest natin and i-encourage is to make sure that strict quarantine protocols are observed. Ano pong ibig sabihin na ito? Ibig sabihin po nito, pag may nag-positive po sa area po ninyo, sa barangay po ninyo, yung positive, ilagay natin sa quarantine facility. Tapos yung mga close contact, make sure na may namamantayan na hindi lumalabas po ng bahay. Make sure na matanong sila Kailangan pa ba? na hindi Meron ka bang memory? ito matik Makaisip, Kaya talaga. makapala ng budget. intensify mo for people moving in the city. No? So ano po yung ibig sabihin nito? So tasking po ito lalo na sa mga barangay kasi kung nakita yung numbers ng mga lumit Yan ang alian lang mo. Yan. ng mga barangay, nababantayan natin sino yung bagong lipat, sino yung bagong renta, saan ito galing, may bakuna na ba ito, etc. Symptomatic ba ito, nagpa-test ba ito, yung mga ganyan. Sana may close coordination tayo po sa barangay natin with regards to this. Refer symptomatic individuals for testing immediately. Siyempre, di ba, pag may symptomatic, kailangan ipatest po natin yan kagad at ma-isolate sila. Coordinate with the health center, contact tracers, COVID hotline, or CESU for any cases po na ma-detect po ninyo or magre-report sa inyo, itawag lang po kaagad sa amin, no, sa health centers, contact tracers, COVID hotline, para magawa ng proper endorsement and contact tracing. And of course, any habit, make sure to always wash your hands, mask is a must, and implement physical distancing. Kasi ito, papakita ko lang po ito, no? We need to stop the spread. Okay. Type C ka ba, sir? So, sige, play natin. Okay. Wala, sorry. Okay. Wala na naman. Sorry, wait lang. Fast forward natin. Yan. So kung mapapansin nyo dito, pag tuloy-tuloy yung pagkalat ng virus, okay? Di ba? Tuloy-tuloy yung pagkalat, mas malaki or magkaroon tayo ng variants. Okay? Makikita nyo dyan. Yan. Variants. Pero, itong isang tao nagtakip ng bibig, ng sinipon, ito, nagmask, etc. Kung mapapansin nyo dito, di ba, mapuputol natin yung pagkalat, no? Mapuputol natin yung spread. At kapag naputol natin yung spread, mas liliit yung chance, okay, mas liliit yung chance na mag-develop tayo ng mga variants. Stop the spread of the variants, diba? May pabakuna, pag-ugas ng kamay, physical distancing, and of course, pagsusuot ng mask. Yan po. Okay. So, marami pa tayong kailangan malaman regarding sa Delta variant. And the rest naman will be discussed tomorrow, no? By our special guest. So for now, ito muna yung discuss ito muna yung presentation ko po. And we hope
then sana na maka-attend kayo tomorrow po. No?